Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ika-4 na linggo na tayo. Ang pag-aralan natin ay tungkol sa pagsusuri sa kaisipang Asyano sa impluwensya nito sa lipunan at kultura. Bago natin tatalakayin, magbalik-aral muna tayo sa ating pinag-aralan nung nakarang linggo. So ano nga ba yung pinag-aralan natin nung nakarang linggo? So ang pinag-aralan natin ay tungkol sa kabihas ng summer, kabihas ng Indus, at kabihas ng Siang. So alamin natin kung ano nga ba yung uri ng pamumuhay ng summer. So ang uri ng pamumuhay ng summer ay ang pamumuhay ay nakasentro sa agrikultura at kalakalan. At sila ay sumasamba sa marami, Diyos at Diyosa. At ang kanilang sistemang pagsulat ay tinatawag na cuneiform na isinusulat sa clay tablet gamit ang pinatulis na tangkay ng damo. So ang salitang cuneiform ay galing sa Latin na salitang cunios na ibig sabihin ay sinsel at forma na ibig sabihin ay hugis. Sunod. So ano ang uri ng pamumuhay ng kabihas ng Indus? Okay, so ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamayan ng kabihasang Indus ay pagtatanim ng palay at gulay. Gayon din ang pag-aalaga ng hayop tulad ng kambing, baka at tupa. At sila rin ay mahusay sa larangan ng kalakalan na ilan sa kanilang produktong kalakal ay tela, palayok at kasangkapang metal. At ang kanilang sistemang pagsulat ng kabihas ng Indus ay eksperto sila sa mga sinaunang mamayan ng kabihasang Indus na tinatawag ng harapa o pictogram. Ayan po ang sistemang pagsulat ng kabihasang Indus ay pictogram o harapa pictogram. Ano naman ang uri ng pamumuhay ng kabihas ng Siang? Ayan. So, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamayan ng kabihas ng Siang ay ang pagtatanim. So, yan, napakahusay din nila sa larangan ng kalakalan. Okay? So, ang sistemang pagsulat ay tinatawag na calligraphy. Yan po ang kabihas ng Siang. Ngayon ay tatalakayin na natin ang pagsusuri sa kaisipang Asyano sa impluwensya nito sa lipunan at kultura. Sa paglipas ng panahon, ang mga mamamayan sa Asya ay nakabuo ng kani-kanilang kaisipan na nakaiimpluwensya sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ang mga kaisipang ito ang luminang sa kanilang pag-unlad bilang isang kabihasnan. Aalamin mo sa aralin na ito ang mga kaisipang nabuo at nakaimpluwensya sa pamumuhay, pamamahala at kultura ng mga tao sa lipunan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy mo ang mga katangian ng bawat kaisipang Asyano, natataya ang impluwensya ng mga kaisipang Asyano sa lipunan at kultura, at nasusuri ang mga epekto ng mga impluwensya ng mga kaisipang Asyano. Iyan po ang iyong matutunan sa araling ito. Ngayon, ito ay mga kaisipang Asyano. Ano ang sinocentrism ng China? Ang kabihas ng Chino ay isa sa mga pinagmulan ng mga kaisipang Asyano lalo na sa larangan ng filosofiya, pamamahala at imbensyon. Itinuturing ng mga Chino ang kanilang bansa bilang gitnang kaharian o Zonggo na ang ibig ipakahulugan ay ang China ang sentro ng daigdig. Naniniwala rin sila na ang kanilang kultura at lipunan ay namumukod-tangi sa lahat kung kaya't ang tingin nila sa ibang lahi sa daigdig ay may mga barbaro. So dahil dito, hindi maaaring palitan ang lahi o pamilyang pinagmulan ng kanilang pinuno o emperor. Hindi rin sila maaaring tanggalan ng tungkulin sa pamumuno ng bansa dahil sa pinaniniwalaang divine origin ng kanilang pamilya. So ano nga ba yung divine origin? Yan yung pinaniwalaang banal ang kanilang pinuno. So kung kaya ang kanilang emperor ay may mandate of heaven na nagiging basihan ng pagpapalit ng dinastiya sa China. So ang mandate of heaven, ito yung pinili siya ng langit na mamumuno sa kalupaan dahil pinuno siya ng
Dahil puno siya ng kabutihan. Ayan. So, ang ganitong pagtingin at kaisipan ay tinatawag na sinocentrism. Ang katagang sino naman ay ginagamit upang tukuyin ang mga Tsino, kung kaya't ang kanilang pananaw na sila ay superior sa lahat ay itinuturing na sinocentrism. Ipinapaliwanag ng prinsipyong mandate of heaven ang dahilan ng pagpapalit-palit ng mga emperador at dinastiya ng China. Subalit, sa katotohanan, ang isang mga agaw ng kapangyarihan ay maaaring labanan ang emperador. Kung siya ay magtagumpay, maaari niyang bigyang katwiran ang kanyang ginawa sa prinsipyo ng mandate of heaven, kung saan siya na ang biniyayaan ng kalangitan at may basbas na mamuno. Ngunit kung siya naman ay mabigo, patunay lamang na ang kapahintulutan ng kalangitan ay nanatili pa sa kasalukuyang emperador. Ayan po yung mandate of heaven. Sunod ay yung divine origin ng emperor sa Japan. So ayon sa tala sa Koheki noong 712, ang Japan ay nabuo sa pagtatalik ng Diyos na si Izanagi at Diyosa na si Izanami. Samantalang sa pagbubukas ng kaliwang mata ni Izanami, nanggaling ang araw na kinilala ng mga Hapones na Diyos na si Amaterasu Omikami. Si Amaterasu ay may apo na nangangalang Ninigi na naninirahan sa Kyushu. So ayon sa tradisyon, itong si Ninigi no Mikoto ay may kaapu-apuhan na ang pangalan ay Jimo Tenno, na naging kauna-unahang emperor ng Japan. So magmula noon sa lahi ng Tenno nanggaling ang mga susunod na emperor ng Japan. So dahil dito, ang kanilang emperor ay hindi maaaring palitan ang lahing pagmumula ng pinuno o kaya ay tanggalan ng tungkulin sa pamumuno ng bansa, sapagkat naniniwala sila na may divine origin ang kanilang pinuno. Sabagamat sa kasalukuyan hindi na itinuturing ng mga Hapones ang kanilang emperor bilang Diyos, nanatiling mataas ang pagtingin nila sa kanilang emperador. Ang banal na pinagmulan ng emperador ng Japan naging epektibo ang pagpapakalat ng mito o alamat ng mga emperador sapagkat sa katunayan hanggang sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig o Second World War noong 1945 ay naniniwala ang mga Hapones ng Diyos ang kanilang emperador. So ang paniniwalang ito ay nakaugat din sa paniniwalang relihiyon ng mga Hapones na Shinto na tatalakayin sa susunod na mga aralin. Sa Shinto, ang pinakamahalagang Diyos ay si Amaterasu. Okay? So, ang banal na pinagmula ng emperador ng Japan, subalit, kung ikukumpara sa China, walang mandate of heaven ang Japan. Sa makatuwid, hindi maaring tanggalin o palitan ang isang emperador. Banal at sagrado ang mga emperador na tanging sa lahi lamang ni Amaterasu na maaari siyang magmula. Sa ngayon, bagamat hindi na Diyos ang pananaw ng mga Hapones sa kanilang emperador, nananatili ang kanilang pagmamahal dito. Noon at ngayon, simbolo ng pagkakaisa ang mga Hapones ang kanilang emperador. Bunga ng paniniwalang banal ang kanilang pinagmulan at ng kanilang emperador, mataas din ang pananaw at pagpapaalaga ng mga Hapones sa kanilang nasyon. Subalit, kumpara sa China, hindi nila pinaniwalaan na sapat na ang kanilang kultura at ito ang dapat pamantayan. Okay, so kahanga-hanga ang mga Hapones sapagkat bukas sila sa ibang kultura at impluensya at hindi nangingiming humiram at iangkop sa kanilang pamumuhay ang anumang kultura. Sunod yung Debaraha at Chakravartin ng India at Timog Silangang Asya. Ang kaisipang Debaraha ng India ay tumutukoy sa pagkilala na ang kanilang Diyos ay nagmula at nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Diyos ng araw, buwan, apoy, tubig, hangin, kayamanan at kamatayan. Dahil dito, kinikilala ng mga tao ang kanilang Diyos bilang pinakamataas at walang makakapantay sapagkat
hindi lamang iisang Diyos ang kanyang tinataglay, kung kaya ang tawag nila sa Diyos na ito ay Divaraha. Sa konteksto ng relihiyong Hinduismo at Buddhism, ang isang hari ay kinikilala bilang Kakravartin o ang hari ng Sansinokov o ng buong daigdig. Sinasabi na ang haring ito ay namumuno ng makatwiran at makapagkalinga sa mga mamamayan at kanilang relihiyon. So, sa ganitong kaisipan, itinuturing ng mga tao na ang isang hari ng Kakravartin ay isang buhay na imahe ng Diyos na namumuno sa kanilang lipunan. Ngayon ay magbalik-aral tayo. So sa kaisipang Chino, ito ay ang salitang Chino na ang ibig ipagkahulugan ay gitnang kaharian. Ano nga yun? Yun ay Zongo. So sa kaisipang Hapon, siya ang itinuturing ng mga Hapones na Diyos ng araw. So ano yon? Sino yon ang Diyos ng araw? Yun ay Amaterasu Omikami. Next, sila ang Diyos at Diyosa na nagbigay bunga sa bansang Japan. Sino yon? Sino yung Diyos at Diyosa? Yung Diyos ay si Izanagi. At yung Diyosa naman ay si Izunami. Ayan. Sunod. Ito ay isang kaisipang Asyano na sinasabing ang pinuno ay hindi maaaring palitan o tanggalan ng tungkuling mamuno. Yun ay divine origin. So, ito ang haring may pamumuno na makatwiran at makapagkalinga sa mga mamamayan at kanilang relihiyon. Ang sagot ay Kakravartin. Sunod, siya ang itinuturing na kauna-unahang emperor ng Japan. Sino ito yung kauna-unahang emperor ng Japan? Si Jimmu Tenno. Jimmu Tenno or Himo Tenno. Okay, next yung ito ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng Diyos ng araw, buwan, apoy, tubig, hangin at kayamanan at kamatayan. Ang sagot ay Divaraha. So ito naman, ito ay paniniwala na ang kanilang kultura at lipunan ay namumukod-tangi sa lahat. Ano ang sagot? Ang sagot ay Xenocentrism. Ayan. So ito ay nagsasabi na ang kanilang pinuno ay pinili o may pahintulot ng langit upang mamuno. Ano nga yun? Ito ay mandate of heaven. So, ayan lang. For sure, makakasagot kayo sa ibibigay ko na gawain. Okay, so maraming salamat sa pakikinig at good luck.